And Sir Emil, meron ka pa bang mga last saying sa ating viewers? Siguro sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga nanonood natin dyan, huwag ka matakot na sumubok na isang bagay na pwedeng pwedeng magbago ng buhay mo at buhay ng family mo. Tandaan mo, minsan kailangan natin sa buhay ang, alam mo yon, malis sa comfort zone natin. Para at least, makita mo kung ano yung whole picture. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung whole picture, ako na magsabi sa'yo na para akala mo doon na lang sa surrounding natin, yun na yun. So, yun lang. And tandaan mo ang blessings ni God. Naniniwala ako kung ano man mararating natin sa buhay, galing talaga yan sa Kanya. Kailangan mo lang talagang alagaan at ilagay sa tama. Okay? So, then always, yun lang, huwag kang makakalimot sa mga tao na dito na gumabay sa'yo at the same time kung saan tayo nang galing. And huwag mong ilalagay lang sa utak yung pera or yung mararating mo. Ang success, nandiyan yan. Pero ang pera, sabi ko nga, lalagay lang yan sa bulsa at itutulong sa pamilya at sa mga tao. Okay? So, be humble. Hi guys, ako pala si Gerald Drapsing, isa sa mga Millionaires Club ng Forbes. Isip mo ba, Sir Emil, na dito sa negosyong pinasok mo, ay talagang magiging successful ka someday? Or nagkaroon ka rin ba ng duda sa buhay mo? Sa negosyo natin, Sa community natin, nagkaroon ka rin ba ng doubt na magiging successful kaya ako? Mararating ko kaya yung buhay na magandang future sa family ko? kasi alam mo, Gerard, nung unang pinakita sa akin yung business, pinakita niya sa akin ito yung mga possible na pwedeng kitain. So, isa lang tanong ko talaga doon is, how? So, yun talaga kapag may gusto kang malaman talaga sa pinapakita sa'yo, ang tatanong mo is, paano? Paano ba talaga? At ano ba yung dapat kong gawin para marating ko yun? So, siyempre, sa simula, medyo skeptic ka, medyo magdududa ka talaga ng konti dahil hindi pa nangyayari sa'yo Tama. Pero, sabi ko sa isip ko, kung magdududa ako at hindi ko gagawin, hindi mangyayari sa akin. So, normal naman talaga may duda, pero kailangan kong tanggalin yun Kailangan kong isang tabi yun Kailangan kong ilagay yun sa gilid muna. Tama ba? Para maabot ko yung mga gusto kong maabot at gusto kong makuha. Basta sinabi sa akin, ito yung possible income potential, sabi sa sarili ko, dapat yan ang kitain ko. So sabi ko, anong gagawin ko? So sabi sa akin, magbenta ng products, umatin ng mga trainings, aralin yung business, masterin. Minaster ko. Now, in-apply ko. Kasi kahit na anong kaalaman mo, kung hindi mo rin i-apply, hindi ka magte-take ng action, walang mangyayari Tama. Pero nung unti-unti kong sinisimulan, may time na negosyo kasi talaga Pag negosyo, minsan may mataas na kita, minsan may bababa. Pero doon ko naunawaan ang pagninegosyo, kailangan talaga tuloy-tuloy ka lang. Consistency lang talaga. Kasi ako na magsasabi, talagang maaabot at maaabot mo naman Tama. Diba? So, noong una meron. Pero, unti-unting na-develop Because of sa pag-a-attend ko ng training, talagang na-develop na, teka lang, wala namang negosyante na alam na kagad niya kung ano yung mangyayari doon sa future ng negosyo niya. Hindi rin naman niya alam, kahit magtayo ka ng sari-sari store dyan, magtayo ka ng kung ano man, restaurant dyan, hindi mo naman alam agad kung talagang magbo-boom siya o hindi. Unless na susubukan mo, try mo talaga, actionan mo, aaraw-arawin mo, doon mo makikita yung progress Alam mo, nung ginawa ko yung negosyo natin, doon ko nakita yung progress. Nasabi ko, maaabot ko. Diba? From the very beginning, nag-start, yes, malitan cheque. Pero the first time na kumita ako, I think my first check is 900 pesos. So nakita ko, totoo, chumeki. Tapos nung pinapalit ko sa bangko, Totoo. naging pera Sabi ko, totoo siya. Sabi ko, i-workout ko pa, ihatawin ko pa, hanggang sa dumating ang panahon na nadagdagan yung cheque ko. Pinapalit ko ulit sa bangko, naging pera. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy. At tama yung negosyo at maganda yung negosyo. So, hanggang sa dumating sa point na ang laki ng kinikita ko, na sabi sa sarili ko, talagang kailangan lang
dire-diretso ko lang sa process. Tama. Tama ba? In the long run, masasabi mo sa sarili mo, tama ba, na yung negosyo pinasok mo, alam mo may mapupuntahan ka. Exactly. Kaya yung duda na yun, natanggal na yun sa akin. Mm. Kasi yun naman talaga, sa lahat naman ng bagay, magdududa ka eh. Sa lahat, kahit anong negosyo yan, pagdududahan mo minsan kung talaga bang magiging successful ka, magbubomba o hindi. Tama. Diba? Kahit sa industry ng ng multi-level marketing, ganun din. Diba? Same lang siya. Pero the good thing is, yung pinahawakan ko, na kahit sino may mag-negative sa akin, wala na talaga akong pakialam. Kasi alam ko naman, na kung lahat naman ng tao may gawit ka o hindi, may masasabi sila. Tama. So, kaya ginawa ko is tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa marating ko kung ano yung nararating ko ngayon. Wow. Grabe, no? So, napakagandang Surbol Talks na naman, guys, ang nangyari ngayong Binigla araw mo na to. ako, ha? Anyway, on the spot Surbol Talks lang to, unexpected na magkakaroon tayo ng segment ngayong araw. So, again, guys, this is Gerald Drapsing, ang Yes. Surbol na negosyante. And ang good news, napakinggan nyo naman kung ano yung mga dapat nating gawin. Meron na naman tayong panibagong learnings, panibagong knowledge and wisdom sa business. At syempre, walang iba kung sino ang tao na to. Siya lang naman ang dahilan kung bakit nandito ako sa inyong harapan. Yeah. Because nung nag-start po ako sa company, sa community, isa po sa tao nag-inspire, nagbigay ng motivation at nagbigay ng mataas na pangarap sa buhay. And Sir Emil, meron ka pa bang mga last saying sa ating viewers? Siguro sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga nanonood natin dyan, huwag ka matakot na sumubok na isang Yes. bagay na pwedeng pwedeng magbago ng buhay mo at buhay ng family mo. Tandaan mo, minsan kailangan natin sa buhay ang, alam mo yon, malis sa comfort zone natin. Para at least, makita mo kung ano yung whole picture. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung whole picture, ako na magsabi sa'yo na para akala mo doon na lang sa surrounding natin, yun na yun. So, yun lang. And tandaan mo ang blessings ni God. Naniniwala ako kung ano man mararating natin sa buhay, galing talaga yan sa Kanya. Kailangan mo lang talagang alagaan at ilagay sa tama. Yes. Okay? So, then always, yun lang, huwag kang makakalimot sa mga tao na tao dito na gumabay sa'yo at the same time kung saan tayo nang galing. And huwag mong ilalagay lang sa utak yung pera or yung mararating mo. Ang success, nandiyan yan. Pero ang pera, sabi ko nga, lalagay lang yan sa bulsa at itutulong sa pamilya at sa mga tao. Okay? So, be humble. Yun lang. See you sa mga susunod na panahon and bahalay mo pagdating ng panahon, ikaw naman kung ano yung mga nangyari sa amin. Yes. Okay? Salamat sa pag-invite sa Thank you, akin. Sir Gerald, Emil. and, Maraming salamat. God bless. Sa channel mo, okay? Congratulations and see you po sa susunod na vlog ni Sir Yes. Gerard. Sa mga hindi pa po naka-follow sa ating page, sa ating YouTube, at maraming social media, follow niyo po kami. And syempre, Sir Emil, nabalitaan Yes. ko Yes, na muling magbabalik ang YouTube account. So, follow natin, guys. Yes, ito Subscribe. yung YouTube channel ko. Yan. Yan. Tagal ko nang hindi nakakapag-vlog Tama. and abangan nyo magtutuloy-tuloy ako Yun. sa vlog. Then, syempre, meron pala akong bagong negosyo na tinayo at may tinayo po akong private resort dyan sa Wow. Pansol. So, malapit na rin mag-open siya. So, hopefully na dito pagtayo ng negosyo at in-invite ko na makapag-staycation. Yes. Mga bisita. Saan sa, Yes. sa Laguna? Sa sa Indigo Bay subdivision. Wow. Kasi sa Pansol. Sa Pansol. Yes, Laguna. tawag dito. Silio Private Resort. Yes. Yan. So, pangalan yan. Pinagdugtong yan na apelyido ko at apelyido ng asawa ko. Wow. So, may Grabe. story din dyan. Yes. Pero saka na malalaman sa susunod na vlog. Tama. Ang Sa galing. susunod na podcast natin. So, yun yung malapit kala Roseman. Yes, actually, si Rosmar may resort doon. Okay. Dulo-dulo kami. Ah, So, dito yung resort niya, nandito ako sa dulo. Kabila. kabilang side. Oh, grabe. So, Nakaka-excite guys sa mangyari. So, soon, I hope makasama namin kayo. And again, maraming salamat and God bless sa inyo. See you and goodbye. Thank you.